It is the policy of the state to pursue sustainable development for poverty reduction, food security, biodiversity conservation, and climate change mitigation and adaptation. Thus, the implementation of the National Greening Program, or the NGP, which is the DNR's banner program. It is a convergence initiative of DA, DAR, DNR, where the DNR stands as the lead agency. An Executive Order number 26 signed February 24, 2011 by then President Benigno S. Aquino III was issued to plant 1.5 billion trees in 1.5 million hectares of lands of the public domain for a period of 6 years from calendar year 2011 to calendar year 2016. In 2015, Executive Order number 193 was also signed by President Benigno S. Aquino III, expanding the NGP that will rehabilitate all the remaining unproductive, denuded, and degraded forest lands estimated at 7.1 million hectares from calendar year 2016 to calendar year 2028. For 2021, Region 11 has a target of 5,559 hectares for planting. Our commodities here in Region 11 include timber, rubber, fruit trees, cacao, coffee, bamboo, indigenous trees, and abaca. NGP was implemented in the year 2011 up to the present 2020, and this time it's 2021 in the province of Davao Occidental. Davao Occidental used to be a part of Davao del Sur in 2011. For the year 2021, Davao Occidental has a target of 908 hectares planted to different commodities like mahogany, falcata. They also have fruit trees like rambutan, lanzones, and all other commodities that are suitable for the area. Right now, there are 49 people's organizations. We also involve the local government units, those who are interested to participate in the National Greening Program. However, for 2021, through the directive of the Secretary, we really chose the family beneficiaries of the registered people's organization to be the direct beneficiaries of the program. We also tap indigenous people's organizations to participate in the National Greening Program. Ang atoang mga NGP areas are funded for 3 years through Comprehensive Site Development na kontrata which we signed. On the first year, maghatag ni sila ang pang-plantation establishment. We provide our POs 15% mobilization fund after the signing of the contract with them, and then afterwards, mag-bill na lang sila sa TUA through progressive billing after validation that would be conducted by the PNR and CNR offices. And for the second and third year, ang gidahatag nato sa ilaha is for their maintenance and protection ng mga pondo. Michael, isip chairman sa inyong asosasyon. Unsay pangalan sa inyong asosasyon o kano sa man siya natukod? Ang pangalan sa mong association is Kinilidan Farmers Association. Natukod ni siya March 6, 2012. So, kano sa man mo nahimong beneficiaryo diri sa NGP? Nahimo ming beneficiary sa tuig 2014. So, nagpadayon na siya hantod karon. Opo sir, gikan pagtanom ug mao na pudli inyong nakita karon sir. Ang katibukan nga hektarya na hatag sa mga ma'am 380 hectares. Tapos ang ako 4 hectares na ako ang natamnan ma'am. So, unsa ang mga commodities, sir, diri sa inyong area? Ang commodities nga mong nadawat sa NGP sir is fruit trees, rubber, timber, indigenous trees, and cacao sir. Yun sa manininin pag-atiman o unsay gibuhat sa asosasyon sa katibukan. Ang gibuhat sa asosasyon ma'am, isip silang nag-provide ani nga tanom, so nihatag sila kanang financial ma'am sukad sa pagtanom niini. Ang pagpabangag palang daan tapos ang pagpalimpyo pud ma'am. So, sir, napaymuslan na ba ninyo inyong mga gipang tanom? Makatabang gid po sa mga panginahanglan sir kay naman may income tungod nang gihatag ninyo nga mga tanom sir. Aside sa kanang income nga nahatag sa inyo ha sa NGP, unsa pay uban nga natabang sa NGP sa inyo ha?
Ang unang-una gyud madam is climate change. Last 2011 siguro or 2010 perting igang kay dam. Sa karon na experience man jud nimo bugnaw na gyud siya dam. So nausab gyud ang klima sa sir. inyong lugar tungod aning NGP. NGP sir. So sa una gyud sir, syempre kay wala man may mga ingon ani. So mais ra gyud mi sa una sir. Tapos murag hina gyud pud ang kining financial nga income sa unang panahon sir kay ang mais 4 months good na. So ang atong panginahanglan every week. Di pareha sa mga ingon ani nga project sir kay every week basta sugod na gini siya harvest, every week gid na gid kay ma-harvest unya. Pwede pud nimo siya ibaligya dayon kay pagbuak pwede man liso imong ibaligya. Pero kung napog kay kining ikaskuan pagit pod, pwede pod nimo siya ipauga. So mas mahal kung uga siya. Unya, kung wala na gilain sir, kung pag-harvest gyud need na gid kay nimo, pwede ra pod siya kanang automatic nga kwarta. Una, nagpasalamat mi dako sa DNR, sa gobyerno, sa tanan naghatag aning mga project among paabot nga dako kay among pasalamat ani. Kuha lang po dugang mensahe sir. I hope nga kuan sir ka ng magpadayon ang pagsuporta sa DNR diri sa mga sir. So ako mensahe lang sa inyo sir, padayon lang ta sa pag-uswag, magpadayon unta ninyo ang programa diri sa inyong lugar. Dahan salamat. Salamat po sir. Maayong hapon sa tanan. Kay di ami sa Barangay Tikal kay gusto na mahibaw-an og unsay organisasyon ninyo diri sa Barangay Tikal. Ang among organisasyon diri sa among Barangay Tikal mao ang TTMPC or Tikal Tribal Multipurpose Cooperative. Ang membro namo sa amo ang programa sa NGP is 129 ka beneficiaries. Nagsugod ang NGP diri sa amo ang TTMPC is 2015. Ang nadawat namo sa amo ang NGP is 120 hectares and then nagtotal na pod og 320 total 2015 o 2016. 2016. Opo. Ang una-una gid namong na-harvest ma'am ang kakao. Dayon naka-harvest mi og kada bulan na 20 kilos kada bulan niya. Napoy kape, pero amo lang sa konsumo. Yun sa man ninyo pag-atiman ani inyong mga kuan, kakao, kape. Kuan sir kanang ginapruningan, ginaputos ang bunga para dili siya madaot. Gagamit ba mo og abono na iti sa manok? Oo, kana mo ginagamit sa. Kay mas barato man na. Naiuban na ni libre pod. Unsay kalainan sa inyong kapanginabuhian sa una nga wala pang NGP o karon nga nana NGP? Dako mga ang kalaihan ma'am tungod kay nakatanom mi og mga prutas, kakao, kape nga libre. Layo man diri ang nursery tapos mahal pod og kung paliton nimo. Unsay mensahe nimo sa DNR nga nakatagamtam ka sa maong programa? Ako nagpasalamat ko sa proyekto sa DNR sa pagtabang o paghatag nila og mga financial assistance sa similya sa mga kahoy, sa mga prutas. Nagpasalamat ako sa DNR sa ilang paghatag ug kanang reservoir nga among gigamit ng mga dawa sir. Daw kaya magpasalamat kasi una katong pa reservoir nga gusto na mga tao og tubig iminon sa among barangay. Dako kaay kog pasalamat sa katong una nga mga panahon maggamay lang ang ulan magbaha og dako karon lili na kaayo sa kaluoy sa Dios nakatabang gyud ang kuan sa NGP or DNR. Salamat kaayo sa panggobyerno nga diin sila nagpatalinghog sa mga gagmay. In behalf sa DNR, kami po mapasalamaton sa inyong kadasig sa pagdawat po sa programa kay wala man po mahimo ang DNR kung dili ninyo dawaton o i-implementar ang programa. So ang amo lang mga panghangyo nga ipadayon nato ang mao nga programa ngay dili lang pod na nga makatabang sa kada usa kundi ang tibuok katilingban matabangan og labi pa gyud ang atong kinaiyahan. Salamat pod kay ninyo sa pag-welcome ninyo sa amua diri sa Barangay Tikal.